hapon po sa inyong lahat. Amen. Manatiling makatayo. I really thank God for the great and wonderful privilege that He has given me today to teach His Word and to preach His Word to each and every members of the Lighthouse Bible Baptist Church. It is an honor, it is a privilege mga kapatid na makapagbahagi ng salita ng Panginoon dito sa Lighthouse Bible Baptist Church. Maging sa ating po mga bisita, ako po ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Ako po ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoon na tayo po ay pagpapalain ng Diyos sa ating mapakinggan sa araw na ito. Before we start, muli po ang aking papaalala na sana po ay yung mga wala namang hinihintay na importanteng tawag, paki-silent na po ang ating mga mobiles. At doon naman po sa mga medyo nasi-CR, pwede na po tayong lumabas sa pansamantala. Then, para hindi po maistorbo yung ibang nais makinig ng salita ng Panginoon. At tayo po ay magsisimula na. Amen. Are you happy today? Amen. Okay. Wala po tayong slide. I prefer na walang slide. Para mas focus tayo. Okay? I would like everyone to get your Bibles with you. Doon po sa may mga Biblia, paki-share na lang po doon sa mga wala. At yung wala naman po mga Bible, maki-share na lang po doon sa mga merong Biblia. At doon naman po sa mga miyembro na walang Bible, you ought to have a Bible. Amen. You can approach Pastor Chris. Kayo po ay pwedeng mag-approach kay Pastor Chris kung nais po ninyo magkaroon ng Bible. Okay, let us open our Bible in Ephesians chapter 5, verse 16. Ephesians chapter 5, verse 16. Kanina po binasa natin. There are always time. There are always season. About the time. On Ephesians chapter 5, verse 16. Let us read all together. Say amen kung nakita na po ninyo. Amen. Okay, Ephesians chapter 5, verse 16. Ready, begin. Redeeming the time, because the days are evil. Let us pray. Our gracious and loving Father in heaven, we thank you once again for such a great opportunity in order for us to hear your word. Yes. We thank you, O God, for this time, Panginoon, na kami ay muling makapakinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. It is a privilege, Panginoon, na muli namin marinig ang iyong salita. Amen. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa katalinuhan. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa trabahong meron kami. Salamat, Panginoon, sapagkat kami po ay nakatulong sa aming mga pamilya sa Pilipinas. Lord, as we hear your word, fill us with the Holy Spirit. Amen. Right. Puspusin niyo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang higit po naming maunawaan ang iyong kalooban sa amin sa araw na ito. Itago niyo po ako, Panginoon, sa likod ng iyong krus upang ikaw ang makita, Panginoon, at hindi ang aking kahinaan. Yes. Lord, kumilos ka, Panginoon, sa puso ng bawat isang naririto. Yes. Kami po ay naniniwala at nananampalataya sa iyo na kami, Panginoon, ay uuwi na may kaligayahan sa aming mga puso, na ang kaligayahan na ito ay nagmumula, Panginoon, sa iyong salita na aming maririnig sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong maupo. Ephesians chapter 5, verse 16 says, make most of your time. Make most of your time. I hope that we have a humble and repentant heart today, mga kapatid. Amen. For us to take and receive what Paul is trying to say on this passage dito sa Ephesians chapter 5 verse 16.
Sa atin mga kapatid, we're saved sa mga ligtas. Buti ng Panginoon sapagkat napakaraming tumanggap kanina. So we're saved so that we can use this precious gift of time for the glory of God and for the glory of His kingdom. Amen. We're saved from the blindness and we're saved from the stronghold of sin that would make us waste time for sin and the world and the devil. Mga kapatid, the Bible clearly declares the importance of valuing God-given time. It is important for us to know the biblical principles and teachings and preachings when it comes to time management. Napaka-importante po mga kapatid na ating po maalaman, na ating pong maintindihan bilang isang Kristiyano ang tunay na kahalagahan ng pagbibigay ng importansya sa panahon at oras na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Historically, even from the creation of the world, sa Genesis, the Bible has showed us that even God Himself had focused from the beginning of creation till the last day of creation. God had focused to things that needs to be done from the first day till the last day of creation. God knows from the first day, alam niya kung anong gagawin niya. On the second day, alam din niya kung anong gagawin niya. On the third day, He planned kung anong gagawin niya. And even the sixth day, the last day of creation. Alam niyo mga kapatid, I know and I believe that God had given us a clock o orasan sa ating mga kamay and gave us the full control of it. God gave us this clock o orasan in order for us to have a full control to whatsoever things we want to do in our life. But kahit na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon ang oras na ito, we are all accountable sa Panginoon kung paano mo gagamitin ang iyong oras. Nasa sa iyan kung ito ay gagamitin mo sa mabuti, kung ito ay gagamitin mo sa masama. We all have the time upang gamitin natin ito, so to whatsoever you want to use it. Kung gusto mo matulog maghapon, it's up to you. Kung gusto mo magbasa ng Bible, it's also up to you. Kung gusto mong pag-basketball the whole week, it's up to you mga kapatid. But we are all individually accountable to God sa oras na binigay niya sa atin kung paano niya ito, kung paano natin ito ginamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ephesians chapter 5 says, redeeming the time because the days are what? Are evil. Let us study here in Ephesians what does redemption of time means. Redeem basically means to buy up oneself. To buy up oneself. And one of the good example of redemption is that when Jesus Christ died on the cross of Calvary, He saved us. Amen. He paid our sin. Binayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng pagkakataong maligtas. Kung tayo ay tatanggap sa Kanya, kagaya ng ginawa ng iba kanina, dahil they recognize that God had died on the cross of Calvary for their sin, God served as ransom for our sin, at naunawa natin yon. That is redemption. Okay? But since redemption in Ephesians chapter 5 verse 16 refers to time and not of salvation, it come up into the result of meaning of taking advantage of an opportunity or to rescue from loss. To rescue from loss. I remember in the year 2006 when sino taga-Mandaluyong dito? When 9 de Febrero was kindled, was burned out of fire dahil nagkaroon ng malaking sunog. At ilan po doon mga kapatid, sa mga nakatira doon ay mga kamag-anak po namin. At isa lang po ang sinasabi nila, kung sana dumating lang yung bombero na maaga, sana buhay pa yung nanay ko. Sana buhay pa yung mga kapatid ko. Sana napakarami pa naming gamit.